Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak niya ang kanyang mumurahing cellphone. Tila ba ang bawat salita ng doktor sa kabilang linya ay isang suntok na humahampas sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kailangan ng tatay mo ng mas malakas na gamot, Ineng. At kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa operasyon sa lalong madaling panahon. Natapos ang tawag. Pero para kay Ara, ang sinabi ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Operasyon. Isang salita na katumbas ng isang halaga na hindi niya kayang isipin. Napayuko siya, napasabunot sa sariling buhok. Saan ako kukuha ng pera? Ang tanong ay walang sagot. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng mas maraming trabaho, mas maraming oras. Kahit pa nangangahulugan ito, nauubusin niya ang bawat natitirang lakas sa kanyang katawan. Dali-dali niyang pinuntahan ang supervisor's office. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Nakita niya si Ma'am Brenda, ang kanilang supervisor, na abala sa pag-aayos ng ilang papeles. Ma'am Brenda, nagsimula si Ra. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Pwede po ba akong kumuha ng extra shift? Kahit ano po. Kahit paglilinis ng banyo o pagtatapon ng basura. Kailangan na kailangan ko lang po talaga. Tumingin si Ma'am Brenda mula sa kanyang mga papel. Ang mga mata nito'y malamig at walang anumang emosyon. Puno na ang schedule, Ara. At kung hindi mo kayang tapusin ang trabaho mo sa tamang oras, baka dapat maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Pero ma'am, kaya ko po. Magsisipag po ako, promise po. Para po sa tatay ko. Wala akong pakialam sa drama mo. Putol ni Brenda. Iwinasiwas ang kamay. Bumalik ka sa trabaho mo kung ayaw mong masisante. Parang isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos kay Ara. Walang nagawa, kundi ang tumalikod. Dala ang kahihiyan at ang bigat sa kanyang dibdib. Habang itinutulak niya ang kanyang cleaning cart sa malawak at makintab na lobby ng hotel, naramdaman niya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Napakalaki ng mundo, pero pakiramdam niya'y wala siyang lugar dito. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang isang babaeng bisita na mabilis na naglalakad habang nakatingin sa cellphone nito. Nagkabanggaan sila. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang timba ng tubig sa sahig. Kumalat ang maruming tubig sa makintab na tiles at nabasa ang mamahaling sapatos ng babae. Ano ba? Sigaw ng babae. Ang boses niya ay parang latigo. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko. Alam mo ba kung magkano to? Napatanga si Ara. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Pero hindi nakinig ang babae. Dinuro siya nito. Mga pabaya. Walang kwenta. Dapat sa inyo tinatanggal sa trabaho. Kumuha ang babae ng pera mula sa kanyang pitaka at ibinato ito sa mukha ni Ara. Ang mga papel na pera ay lumipad at kumalat sa basang sahig. Ayan, ipamunas mo sa sahig na nilinis mo at bumili ka ng bagong mata para makakita ka. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang lahat ng tao sa lobby ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan, ang mga hagik-gik, ang mga mapanghusgang tingin. Gusto niyang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. Nakayuko lang siya, hindi magawang gumalaw, habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mga mata. At sa gitna ng lahat ng yon, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng maintenance staff ang lumuhod sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang basahan mula sa cart at sinimulang punasan ng kumalat na tubig. Tumingala si Ara. Ang lalaki ay bago. Ngayon niya lang ito nakita. May maikli itong buhok, magaspang na mga kamay, at isang mukha na seryoso, ngunit kalmado. Pagkatapos punasan ng sahig, tumayo ang lalaki at humarap sa galit na bisita. Aksidente lang po, ma'am, sabi ng lalaki.
Ang boses niya ay kalmado pero matatag. Inirapan lang sila ng babae. Nag-smirk ito at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Ara na nakaluhod pa rin sa sahig, napapaligiran ng kahihiyan at basang pera. Dahan-dahang pinulot ng lalaki ang bawat piraso ng perang papel. Piniga niya ito ng bahagya upang maalis ang tubig bago ito iabot kay Ara. "Sa'yo to," sabi niya. Tumingin si Ara sa mga kamay nito. Magaspang, may mga kalyo, tipikal na kamay ng isang trabahador. Pero ang paraan ng pag-abot nito sa pera ay magalang. Dahan-dahan niyang kinuha iyon. Ang mga daliri nila'y bahagyang nagdikit. "Salamat," halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot ang lalaki. Tumangulang ito. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya inaasahan. Walang awa, walang panghuhusga. Ang nakita niya ay pag-unawa. Isang klase ng pag-unawa na tila ba nakikita nito ang lahat ng bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod na ito at naglakad palayo. Bumalik sa kung saan man ito nanggaling. Naiwan si Ara na tulala, hawak ang basang pera. Sino ang lalaking iyon? Natapos ang kanyang shift na puno ng pagod at bigat ng loob. Ang bawat sulok na nililinis niya ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sitwasyon. Ang kintab ng sahig ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, sa may pinto ng mga empleyado, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakatayo ang lalaking tumulong sa kanya kanina. Ang uniforme niya ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt. Nakapamulsa ito at tahimik lang na nakatingin sa direksyon niya. Hindi ito ngumingiti, hindi rin ito nakasimangot. Ang mukha nito'y seryoso at ang mga mata nito, iyon na naman ang mga matang yon. Tila ba may gusto itong sabihin pero walang salitang lumalabas. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang halo ng pasasalamat at kaunting pagtataka. Hindi siya sanay na may nagpapakita ng ganitong klaseng atensyon sa kanya. Sa mundong ginagalawan niya, madalas ay invisible lang siya. Nag-iwas siya ng tingin at nagmamadaling naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Ngunit kahit nakatalikod na siya, ramdam pa rin niya ang mga mata nitong nakasunod sa kanya. Isang tingin na hindi niya maintindihan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito mapanganib. Isinara ni Ricardo ang pinto ng maliit at masikip na kwartong inuupahan niya. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na malayo sa preskong bango ng kanyang penthouse suite na tinatanaw ang buong syudad. Hinubad niya ang suot na uniforme ng maintenance at isinampay ito sa isang upuan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang, may bahid ng grasa na mahirap tanggalin. Napangiti siya ng mapait. Sino ang mag-aakala na si Ricardo de la Vega, ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ay naglilinis ng sahig at nag-aayos ng sirang gripo? Umupo siya sa gilid ng kama na lumalangit-ngit sa bawat galaw niya. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone mula sa bulsa ng luma niyang pantalon. Binuksan niya ang isang litrato niya na nakasuot ng isang formal na suit, nakatayo sa harap ng board of directors, ang mukha'y seryoso at puno ng awtoridad. Mga numero. Palagi siyang nagtitiwala sa mga numero. Ang mga financial report, ang mga statistics, ang mga charts. Para sa kanya, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Pero ngayon, alam na niyang mali siya. Nagbalik sa kanyang isipan ang nangyari kanina sa lobby. Ang pagmamalaki sa mukha ng babaeng bisita. Ang takot at kahihiyan sa mga mata ni Ara. At ang malamig at walang pakialam na tingin ng kanilang supervisor na si Brenda. "Employee satisfaction is at an all-time high, sir.
Sabi sa kanya ng general manager sa huling pagpupulong nila. Our reports indicate maximum efficiency and minimal complaints. Mga report, mga papel na puno ng kasinungalingan. Naalala niya ang pulong na yon, ang pulong kung saan nagsimula ang lahat. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na papaligiran ng mga taong puro tango at pagpuri lang ang alam. Ngunit may isang report na hindi tumutugma. Ang report mula sa housekeeping department ni Brenda. Malaki ang gasto sa supplies, pero may mga palihim na reklamong laging kapos sa gamit. Maliit na bagay para sa isang malaking korporasyon, pero para kay Ricardo, ang isang maliit na butas ay kayang magpabagsak ng isang malaking barko. I will go there myself, deklara niya sa nagulat na board. Hindi ako magiging CEO ng isang kumpanyang bulok ang pundasyon. At ngayon, heto siya. Nakikita niya mismo ang kabulukan. Nakita niya ito sa paraan ng pagsigaw ni Brenda sa isang matandang janitor kaninang umaga dahil lang sa nabasag nitong baso. Nakita niya ito sa mga pabulong na usapan ng mga empleyado tuwing oras ng pahinga, mga usapang puno ng takot at pag-aalala. Nakausap niya kanina si Mang Tony, isa sa mga pinakamatagal na utility staff. Nagkunwari siyang nagtatanong tungkol sa trabaho. Nagtataka lang kami, Cardo, sabi ng matanda. Ang dami-daming bagong supply na dumarating linggo-linggo. Pero pagdating sa amin, laging kapos. Laging kailangang magtipid. At higit sa lahat, nakita niya ito sa mga mata ni Ara. Hindi niya makalimutan ang itsura nito kanina. Ang katawan nitong nanginginig sa takot. Pero ang mga mata nito'y hindi sumusuko. Nakita niya ang pagod, ang hirap. At nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita siyang kakaiba. Isang kislap ng katatagan. Habang iniisip niya ito, nakita niya ulit sa kanyang isipan ang isang eksena kanina na hindi niya maialis. Sa isang madilim na sulok malapit sa stockroom, nakita niya si Ara na mabilis na isinusubo ang isang piraso ng tuyong tinapay na para bang iyon na ang una nitong kain sa buong araw. May kung anong kumirot sa dibdib ni Ricardo. Isang pakiramdam na hindi pamilyar. Hindi ito awa. Mas malalim pa roon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa kanyang executive assistant. Binuksan niya ito. From Marisa Cruz. Subject: Ray BV Housekeeping Order. Sir, as per your instruction, I monitored the new purchase orders. Miss Brenda Villa just approved another bulk order for premium linens and cleaning supplies. This is the third bulk order this month, despite inventory reports stating we are at 90% capacity. Attached is the file. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga hinala ay nagkakatotoo. Si Brenda ay hindi lang isang masamang supervisor. Isa siyang magnanakaw. At si Ara at ang iba pang mga empleyadong tulad niya ang siyang nagdurusa. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi na ito tungkol sa mga numero o sa nawawalang pera. Naging personal na ito. Tumingin siya sa bintana sa madilim na gabi. Alam niyang tama ang kanyang desisyon na bumaba sa tureng kanyang ginagalawan. Ang kabulukan ay mas malala pa sa inaakala niya. At ang mga biktima nito ay mga taong tulad ni Ara. Mga taong nagtatrabaho hanggang sa mabali ang buto para lang sa kakarampot na sahod. Muli niyang binuksan ang email mula sa kanyang assistant. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type ng isang maikling tugon. Hindi na sapat na basta na lang tanggalin si Brenda sa trabaho. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na yayanig sa buong sistema. Ang reply niya ay simple at malamig. Huwag pa. Kailangan ko ng ebidensya na hindi matatatanggi at alam ko na kung sino ang makakatulong sa akin para makuha iyon. Isinara niya ang cellphone. Sa dilim ng kanyang kwarto, habang nagbabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Ara na puno ng takot at kahihiyan, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib, ngunit sigurado. Gagamitin niya si Ara
Ilang araw na ang lumipas at para kay Ara, ang bawat araw ay isang laban. Ang mga salita ni Ma'am Brenda ay naging mas matalim. Ang mga gawain ay naging mas mabigat. At ang mga oras ay tila mas humahaba. Pinipilit niyang huwag magpakita ng anumang kahinaan, pero nararamdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating na supply sa loob ng mainit at masikip na stockroom, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ang paningin niya'y nanlabo at napakapit siya sa isang estante para hindi matumba. Hindi pa siya nanananghalian. Ang perang natitira sa kanya ay kailangan niyang ibili ng gamot para sa kanyang tatay. Konti na lang, Ara. Kaya mo to, sabi niya sa sarili. Pero ang katawan niya ay may sariling isip. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang bawiin ang kanyang hininga. Nang imulat niya ang mga ito, isang pares ng gastadong sapatos na pangtrabaho ang nakatayo sa kanyang harapan. Tumingala siya. Si Cardo, walang salitang namutawi sa bibig nito. Ang mukha nito'y seryoso, gaya ng dati. Sa isang kamay, may dala itong isang paper cup na umuusok pa at sa kabila naman ay isang maliit na supot ng papel. Inilapag nito ang mga iyon sa sahig sa tabi niya. Isang tasang kape at isang pandesal. Tumingin si Ara sa kanya, naguguluhan. Para saan to? Mukhang kailangan mo. Simpleng sagot nito, bago ito umupo sa sahig, hindi kalayuan sa kanya at sumandal din sa pader. Hindi ito nakatingin sa kanya, sa halip ay sa mga nakatambak na kahon sa kanilang harapan. Mayroong pag-aalinlangan sa puso ni Ara, ngunit ang amoy ng mainit na kape at ang panghihina ng kanyang katawan ay mas malakas. Kinuha niya ang tasa at humigop. Ang init na gumapang sa kanyang lalamunan ay parang isang yakap. Katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon sa labas ng stockroom. "Salamat," sabi ni Ara. Ang boses niya'y halos pabulong. Tumangulang si Cardo. "Huwag mong hayaang magutom ka. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos." Wala kasing budget amin niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagiging tapat sa taong ito. Lahat ng sahod ko napupunta sa ospital. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito'y tila ba tumatagos sa kanyang kaluluwa. "May sakit ang pamilya mo?" Tumango si Ara. Kinagat ang kapiraso ng pandesal. "Ang tatay ko, matagal na siyang may sakit sa baga." Hindi nagsalita si Cardo. Nakinig lang ito. At dahil sa pananahimik nitong yon, nahanap ni Ara ang sarili na nagkukwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang tatay, kung gaano ito kabait noong malakas pa. Ikinuwento niya ang mga pangarap nito para sa kanya. Habang nagsasalita siya, naramdaman niyang gumaan ng bahagya ang pasan niya. "May pamilya ka rin ba?" tanong ni Ara. Tumingin si Cardo sa malayo. "Oo, nasa probinsya sila. Kaya ako nandito para magtrabaho para sa kanila." Isang kasinungalingan, pero sinabi niya iyon ng may bigat na tila ba may bahid ng katotohanan. Bigla, bumukas ang pinto ng stockroom at iniluwan nito si Ma'am Brenda. Napatalon si Ara sa gulat at agad na itinago ang tasa ng kape sa kanyang likuran. Huminto si Brenda at tiningnan sila ng masama. Ang mga matay nagpapalipat-lipat mula kay Ara patungo kay Cardo. "Anong ginagawa niyo dito? Nagde-date ba kayo sa oras ng trabaho?" "Nagpapahinga lang po, ma'am." Mabilis na sagot ni Cardo. Tumatayo. Masama po ang pakiramdam niya. Tinaasan sila ni Brenda ng kilay. "Pakiramdam? Walang lugar ang masamang pakiramdam dito, Ara. Kung hindi mo kaya ang trabaho, maraming nag-aabang na pumalit sa'yo." Yumuko si Ara. "Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit." Umismid si Brenda bago ito tumalikod at naglakad paalis.
Pero hindi bago nito bigyan si Ara ng isang huling, nagbabantang tingin. Naiwan silang dalawa sa katahimikan. Ang tensyon ay nanatili sa hangin. Nanginginig na tumayo si Ara, handa nang bumalik sa trabaho. Pero pinigilan siya ng boses ni Cardo. Huwag kang matakot sa kanya. Lumingon siya. Nakatayo ito, ang mga matay nakatutok sa kanya. Puno ng isang seryosong ekspresyon na hindi niya mabasa. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang yon ay simple lang. Ngunit para kay Ara, na laging nararamdamang mag-isa siyang lumalaban sa mundo, ang mga salitang yon ay tumama sa isang lugar sa kanyang puso na matagal nang natutulog. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang baka nga may kakampi siya sa lugar na ito. Alam na ni Ricardo ang schedule ni Ara. Alam na niya kung anong oras ito pumapasok, anong oras ito umuuwi, at kung saang hintayan ng jeep ito laging nag-aabang. Hindi ito parte ng kanyang investigasyon. Ito ay isang bagay na kusa niyang inalam. Kaya naman ngayong gabi, pagkatapos ng kanyang shift, hindi siya dumiretso sa kanyang inuupahang kwarto. Naglakad siya papunta sa hintayan ng jeepney, isang lugar na maingay at magulo, at naghintay. Nagkunwari siyang may hinihintay din, ang mga matay pasulyap-sulyap sa direksyon kung saan alam niyang dadaan si Ara. Ilang minuto ang lumipas at natanaw na niya ito. Naglalakad mag-isa, ang balikat ay bahagyang nakayuko. Isang testamento sa bigat ng buong araw na kanyang pinagdaanan. Pero kahit pagod, mayroon pa ring dignidad sa kanyang bawat hakbang. Nilapitan niya ito, sinubukang maging kaswal. Ara. Nagulat si Ara nang makita siya. Cardo, anong ginagawa mo dito? Dito ka rin ba sumasakay? Oo. Mabilis niyang sagot. Isang kasinungalingang gawa-gawa lang sa isip niya. Medyo malapit lang dito ang tinitirhan ko. Tumango si Ara. Isang maliit at nahihiyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang simpleng ngiting iyon ay tila ba nagbigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kalsada. Sabay na tayo, alok ni Ricardo, at hindi naman ito tumanggi. Nagsimula silang maglakad ng magkatabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi napupuno ng mga salitang hindi masabi. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng mga poste sa kalye, naglakas loob si Ricardo na magtanong. Kumusta ang tatay mo? Nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Ara. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng isang malambot na kislap. Ganoon pa rin. Lumalaban, sagot nito. Minsan, kapag binabasahan ko siya ng libro, ngumingiti siya. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ko ang lahat ng problema. Huminto sila sa isang maliit na tindahan para bumili ng tubig. Habang nagbabayad si Ara, napansin ni Ricardo ang isang maliit na stall sa tabi na nagbebenta ng mga murang palamuti sa buhok. May isang simpleng silver na hair clip doon, hugis isang maliit na bituin. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, binili na niya ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Alam mo, Cardo, biglang sabi ni Ara, ang boses niya'y mahina. Dati, pangarap kong maging nurse. Tumingin si Ricardo sa kanya, interesado. Bakit hindi mo tinuloy? Nang mamatay ang nanay, kailangan ng may mag-alaga kay tatay. Huminto ako sa pag-aaral, pero okay lang. Dagdag niya kaagad na para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Ang mahalaga, kasama ko siya. Pero nakita ni Ricardo ang lungkot sa likod ng mga salitang yon. Ang pangarap na isinantabi. Narinig niya ang pagsisisi na pilit nitong itinatago. Sa paraan ng pagkukwento nito, ang sigla sa kanyang boses, ang kislap sa kanyang mga mata, nang binanggit niya ang salitang nurse. Alam ni Ricardo na ang pangarap na yon ay buhay na buhay pa rin sa loob niya. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang babaeng ito na puno ng sakripisyo pero hindi sumusuko, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na malakas at hindi maipaliwanag.
paghanga, respeto, at isang bagay pa na mas malalim, isang bagay na kinakatakutan niyang pangalanan. Nahuhulog na yata ako sa kanya. Huminto sila sa tapat ng isang eskinita. "Dito na ako," sabi ni Ara. Bago ito makatalikod, pinigilan siya ni Ricardo. "Sandali." Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na hair clip. Dahan-dahan, na may halong kaba, inilahad niya ito kay Ara. "Para sa'yo," sabi niya, medyo nahihiya. Para swertihin ka." Napatingin si Ara sa maliit na bituin sa kanyang palad, tapos sa kanya. Ang kanyang mga matay ng lalaki sa gulat. Walang sino man ang nagbigay sa kanya ng regalo, kahit gaano pa kaliit, sa loob ng napakatagal na panahon. "Cardo, hindi mo kailangang..." "Gusto ko." Putol niya. Isang ngiti, isang tunay at matamis na ngiti. Ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Ara. Kinuha niya ang clip at maingat na inilagay sa kanyang buhok. "Salamat. Ang ganda." Tumalikod na ito at naglakad papasok sa eskinita. Iniwan si Ricardo na nakatayo roon. Ang puso'y tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi si Cardo, na maintenance staff. Ang nakita niya ay si Ricardo de la Vega, ang bilyonaryong nagsisinungaling. Ang bigat ng kanyang panlilinlang ay biglang dumagan sa kanya. "Sino ka ba talaga, Ricardo? At ano ang ginagawa mo sa kanya? Isang babaeng puro at tapat. Isang babaeng hindi karapat-dapat na masangkot sa magulo niyang mundo." Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang assistant na si Marisa ang lumabas sa screen. "Sir," sabi ni Marisa sa kabilang linya. Ang boses ay professional. "We have it. Mayroon tayong kuha mula sa CCTV ng loading bay." Malinaw na inililipat ng mga tauhan ni Brenda ang mga box ng supply sa isang private van. This is enough evidence to terminate her and file charges. Katahimikan. Inaasahan ni Marisa ang isang utos na kumilos na tapusin na ang misyon. Pero si Ricardo ay nakatingin sa labas ng bintana sa buwan na sumisikat sa kalangitan. Ang nasa isip niya ay hindi ang tagumpay ng kanyang misyon. Ang nasa isip niya ay ang kislap sa mga mata ni Ara nang ikinuwento nito ang kanyang pangarap. "Huwag muna," sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay mariin. "May kailangan pa akong malaman." Sa mga sumunod na araw, may isang bagay na nagbago kay Ara. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Sa tuwing umaga, bago siya umalis, tinitingnan niya ang maliit na silver na hair clip na nakasabit sa gilid ng kanyang salamin. Isang maliit na bituin na nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng kadiliman, mayroong kahit konting liwanag. Ang liwanag na yon ay may pangalan, Cardo. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang tahimik na routine. Sabay silang nagkakape sa mga tagong sulok ng hotel. Sabay silang umuuwi. Naglalakad sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang araw. Para kay Ara, ang mga sandaling iyon ang naging kanlungan niya. Ang pahinga niya mula sa malupit na realidad ng buhay. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsasama, may mga maliliit na bagay siyang napapansin. Mga bagay na hindi nagtutugma. Isang araw, habang sabay silang nanananghalian ng kanilang baon na kanin at itlog, napag-usapan nila ang pagdami ng mga nasasayang na pagkain mula sa hotel buffet. "Sayang, no?" sabi ni Ara. "Sana pwede na lang ipamigay sa mga nangangailangan." "Hindi ganoon kadali yan," sabi ni Cardo, habang ngumungya. Kailangan ng maayos na sistema. May logistics, quality control. Kailangang i-optimize ang buong supply chain para maiwasan ang wastage mula sa simula. Napatigil si Ara. "Anong optimize?" Natigilan din si Cardo na tila nagulat sa sarili niyang sinabi. Agad itong ngumiti ng alanganin. Wala yon. Narinig ko lang sa isang manager dati. Ang ibig kong sabihin,
Dapat ayusin nila ang pag-order ng mga pagkain. Tumango na lang si Ara, pero ang salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagkakasabi ni Cardo, puno ng kumpiyansa at kaalaman, ay hindi boses ng isang simpleng maintenance staff. Isang hapon, habang papunta siya sa banyo, nadaanan niya ang isang fire exit na bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses ni Cardo mula sa loob. Akala niya ay may kausap lang itong kasamahan, ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. "I don't care about the cost. Get it done," narinig niyang sabi ni Cardo. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad, malayo sa malumanay na Cardo na kilala niya. "That's a direct order, Marisa. Report back to me within the hour." Ingles, matatas, dire-diretso, at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Napaurong si Ara. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Sino si Marisa? At bakit ganito siya magsalita? Ang pagdududang yon ay pinalala pa ni Ma'am Brenda. Nakita ni Brenda ang pagiging malapit nila at ang inggit ay malinaw na nakikita sa mga mata nito. Isang araw, habang nag-iisa si Ara sa linen room, nilapitan siya nito. "Ara," sabi ni Brenda. Ang boses ay tila pulot na may lason. "Mag-ingat ka dyan sa Cardo na yan, ha?" "Po? Isang paalala lang. Baka may masamayang balak sa'yo," patuloy ni Brenda. Sinusuri ang kuko. "Isipin mo, ano naman ang magugustuhan ng isang tulad niya sa isang hamak na tagalinis na tulad mo? Baka ginagamit ka lang niya." Tumagos ang mga salita ni Brenda sa puso ni Ara. Kahit alam niyang masama ang ugali nito, ang sinabi nito ay tumama sa kanyang pinakamalaking takot. Nang sumunod na araw, lalong lumaki ang kanyang pagkalito. Nakita siya ni Cardo na problemado dahil nasira ang kanyang luma at di-keypad na cellphone. Kinagabihan, bago sila maghiwalay, may iniabot ito sa kanyang isang paper bag. "Ano to?" tanong niya. "Nakita ko lang sa isang segundamanong bentahan. Mukhang kailangan mo to para matawagan mo ang ospital nang walang problema," sabi nito. Nang buksan ni Ara ang supot, isang mas maayos na cellphone ang laman niyon. Hindi ito bago, pero halatang mas maganda kaysa sa luma niya. Isang malaking halaga para sa isang taong tulad nila. "Cardo, hindi ko ito matatanggap. Saan mo kinuha ang pera para dito?" "Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, magamit mo," sabi nito, at mabilis na nagpaalam. Habang hawak ni Ara ang cellphone, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang kabaitan ni Cardo ay parang isang mainit na kumot, pero ang mga misteryo sa likod nito ay parang isang malamig na anino. Ang anino ng pagdududa. Kinabukasan, bago matapos ang kanilang shift, tinipon silang lahat ni Brenda sa staff hall para sa isang biglaang anunsyo. Ang mukha ni Brenda ay seryosong-seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. "Makinig kayong lahat," nagsimula si Brenda. Ang boses ay malakas at malinaw. "May malaking problema. Isang VIP guest mula sa penthouse suite ang nawawalan ng isang napakahalagang alahas, isang diamond necklace. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa buong kwarto." Ayon sa investigasyon, patuloy ni Brenda, ang mga matay dahan-dahang iginagala sa bawat isa sa kanila. Ang kwintas ay nawala kaninang umaga, sa panahong nililinis ang kwarto. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Ara. Siya ang naka-assign sa penthouse suite kaninang umaga, at ang huling naglinis sa kwartong yon. Huminto si Brenda, hinahayaan ang mga salita na mabitin sa hangin. Lahat ng mata ay dahan-dahang napunta kay Ara. Pero ang mga mata ni Brenda ay nakatitig ng diretso sa kanya, malamig at puno ng hindi maipaliwanag na tagumpay. Nasa isang sulok si Ricardo, nagkukunwaring nag-aayos ng ilaw, pero ang kanyang buong atensyon ay nasa anunsyo ni Brenda.
Nang marinig niya ang tungkol sa nawawalang kwintas, agad na nanindig ang kanyang mga balahibo. Isang patibong. Agad niyang naintindihan. Ito ang ganti ni Brenda. Alam niyang may nararamdaman si Ricardo para kay Ara at ito ang paraan ni Brenda para saktan silang dalawa ng sabay. Sisirain nito si Ara at aalisin ang atensyon mula sa sarili nitong mga pagnanakaw. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Masyado niyang minaliit si Brenda. Akala niya ay simpleng magnanakaw lang ito, ngunit isa pala itong ahas na handang manuklaw. Habang ang lahat ay nakatingin kay Ara, na nakatayong parang isang estatwa sa gitna ng kwarto, mabilis na kumilos si Ricardo. Naglakad siya papalayo na parang walang pakialam, ngunit pagliko niya sa isang pasilyo, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Marisa. "Marisa, it's me," sabi niya. Ang boses ay mababa at apurado. "I need eyes on the penthouse hallway CCTV footage from this morning now." "On it, sir," sagot ni Marisa. Pumasok si Ricardo sa pinakamalapit na janitor's closet. Ang puso niya ay kumakabog. Kailangan niyang makahanap ng paraan para balaan si Ara, pero paano? Paano niya ito gagawin nang hindi nabubunyag ang kanyang sarili? Sinubukan niyang hanapin si Ara. Nakita niya itong naglalakad mag-isa sa isang pasilyo, ang mukay maputla at balisa. "Ara," tawag niya. Lumingon ito, ang mga matay puno ng takot. "Cardo." "Mag-ingat ka," sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin niya." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Ara ay hindi pag-unawa, kundi pagdududa. Ang mga hinala nito sa kanya na pinalala pa ng mga nangyayari ay nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. "Bakit, Cardo? May alam ka ba dito?" Tanong ni Ara. Ang boses ay may bahid ng akusasyon. Umiling si Ricardo. "Wala. Gusto ko lang..." "Mag-ingat ka. Huwag kang hahayaang mag-isa." Hindi na sumagot si Ara. Tumalikod lang ito at naglakad palayo. Iniwan si Ricardo na puno ng pag-aalala at frustrasyon. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Si Marisa. "Sir, may problema," sabi ni Marisa. "The footage from that specific hallway between 8 a.m. to 10 a.m. is corrupted. It won't play." "Corrupted?" Napamura si Ricardo. "That's impossible. I-recover nyo. I-hire nyo ang pinakamagaling na expert. Gawin nyo ang lahat." "We're trying, sir, but it looks deliberate. Professional ang pagkakadelete." Ito na. Planado ang lahat. Pinatay ni Brenda ang kamera, itinanim ang ebidensya, at ngayon, isinasagawa na nito ang huling hakbang. Napahampas si Ricardo sa pader. "Kasalanan ko to. Hinayaan kong mangyari to." Nagmamadali siyang lumabas ng closet. "Marisa," sabi niya sa telepono. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. "Ihanda mo ang lahat ng files na meron tayo laban kay Brenda Villa. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw. At i-contact mo si General Manager Miguel Ortiz. Sabihin mo, may emergency ako. Stand by for my call." "Yes, sir." Habang naglalakad siya pabalik sa lobby, natanaw niya ang eksenang kinatatakutan niya. Nakatayo si Ara sa gitna, napapaligiran ng 2 security guard. Si Brenda ay nakatayo sa harapan niya, ang muka'y nagpapanggap na concern, pero ang mga matay nagliliyab sa tagumpay. Ilang mga empleyado at bisita ang nakatingin na parabang nanonood ng isang palabas. Nakita ni Ricardo ang pamumutla sa mukha ni Ara. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang pagbagsak ng silo para maging patas sa lahat at para malinis ang pangalan ng mga inosente. Narinig niyang sabi ni Brenda sa isang malakas at malinaw na boses na tinitiyak na maririnig ng lahat. "Kailangan nating inspeksyonin ang mga locker ng lahat ng staff na pumasok sa kwartong iyon." Ang mga salita ay nakatutok sa lahat.
Ngunit ang mga mata niya ay nakapako kay Ara. Pagkatapos, sa isang boses na puno ng kasinungalingan at drama, idinagdag ni Brenda, "Simulan natin sa locker niya." Naramdaman ni Ricardo na tumigil ang kanyang mundo. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Alam na niya kung saan itinago ni Brenda ang kwintas. Kailangan na niyang kumilos. Ngayon na, habang naglalakad, ang mga gwardiya papalapit kay Ara para i-escort ito papunta sa locker room, narinig ni Ricardo ang huling mapanirang utos ni Brenda na sinabi ng may ngiti sa kanyang mga labi. Buksan ang locker niya. Sigurado akong nandoon ang kwintas. Ang bawat hakbang papunta sa locker room ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Ara. Ang mga bulungan sa paligid niya ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang mga mapanghusgang tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na parang isang dasal. Nang makarating sila sa harap ng kanyang locker, ang isa sa mga security guard ay humingi ng kanyang susi. Nanginginig niyang ibinigay iyon. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Isang tunog na naghudyat ng kanyang paghuhukom. Binuksan ng gwardiya ang pinto. Sa loob, sa ibabaw ng kanyang nakatuping uniforme, naroon ito. Kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Isang kwintas na puno ng mga diamante, nagniningning na parang luhang gawa sa apoy. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga nakikiusyoso. Ayan na, sigaw ni Brenda. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat at tagumpay. Sinabi ko na nga ba, magnanakaw. Ang salitang yon ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Hindi po sa akin yan. Sigaw niya niya, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan, pero wala nang naniwala sa kanya. Ang mga tingin ng pagdududa ay napalitan ng mga tingin ng pagkumpirma. Sa mata nila, isa na siyang kriminal. Kunin niyo siya. Utos ni Brenda sa mga gwardiya. Dalhin niyo siya sa opisina. Tatawag na ako ng pulis. Hinawakan ng dalawang gwardiya ang magkabilang braso ni Ara. Sinubukan niyang pumalag, pero wala siyang lakas. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang trabahong pinaghirapan niya, ang reputasyon na iningatan niya, lahat ay nawala. Ang naisip na lang niya ay ang kanyang tatay. Ano ang mangyayari sa kanya? Habang kinakaladkad siya palabas ng locker room, ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang katapusan. Bitawan niyo siya. Isang boses. Malamig, kalmado, ngunit puno ng hindi maikakailang awtoridad. Huminto ang lahat. Mula sa likod ng mga nagkukumpulang tao, isang figura ang dahan-dahang lumakad pasulong. Nakasuot pa rin ito ng uniforme ng maintenance, ngunit ang tindig nito ay nagbago. Ang dating nakayukong balikat ay ngayon tuwid at matatag. Ang dating simpleng anyo ay napalitan ng isang presensya na nag-uutos ng respeto. Si Cardo, naglakad ito hanggang sa makarating sa harapan ni Brenda. Tiningnan niya ang dalawang gwardiya na nakahawak pa rin kay Ara. Sinabi kong bitawan niyo siya. Ulit niya. Sa pagkakataong ito, may diin sa bawat salita, isang babala na hindi dapat baliwalain. Agad na binitawan ng mga gwardiya si Ara na tila ba napaso. Nagtawa si Brenda, isang tawang mapanlait. At sino ka para utusan sila, Cardo? Isa ka lang hamak na janitor. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong madamay. Hindi ngumiti si Ricardo. Hindi rin siya sumimangot. Tiningnan lang niya si Brenda. Ang mga matay walang emosyon na parang tinitingnan niya ang isang basura. You're fired, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at matalas. Natawa ulit si Brenda. Ako? Fired? Sino ka sa akala mo?
ang may-ari ng hotel na to? Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang pindot lang at itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang buong kwarto ay nanahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Miguel, sabi niya sa telepono. Ang boses ay nagbago na. Naging formal at makapangyarihan. This is Ricardo de la Vega. We have a situation at the lobby. Ang pangalan ay bumagsak sa kwarto na parang isang bomba. Ricardo de la Vega. Ang pangalan na nakaukit sa gintong plaque sa labas ng hotel. Ang pangalan ng kanilang CEO. Ang tawa sa mukha ni Brenda ay biglang naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong pagkabigla at takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Pero hindi sa kanya nakatingin si Ara. Si Ara ay nakatingin kay Cardo. O kay Ricardo. Hindi na niya alam. Ang mundo niya, na akala niya'y gumuho na kanina, ay muling gumuho sa isang panibagong paraan. Mas masakit. Mas malala. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang pagtatanggol sa kanya sa lobby, ang tasang kape, ang paglalakad sa ilalim ng buwan, ang hair clip, ang mga pag-uusap, ang mga ngangiti, lahat. Isang malaking kasinungalingan. Hindi siya isang kaibigan. Hindi siya isang kakampi. Siya ang may-ari ng mundong yumurak sa kanya. Nang matapos ang tawag, si Ricardo ay lumingon kay Ara. Ang malamig na awtoridad sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang anyo ng pag-aalala at pagsisisi. Ara, I can explain, pero bago pa niya matapos ang sasabihin, si Ara ay dahan-dahang umiling, ang mga luhay patuloy na dumadaloy. Tiningnan niya ito sa mata, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. At sa gitna ng kaguluhan, habang si Brenda ay kinukuha na ng mga bagong dating na security personnel, isang salita lang ang namutawi sa bibig ni Ara. Isang salitang binitawan niya na parang isang sumpa, puno ng lahat ng sakit at pagkadurog ng kanyang puso. Sinungaling ka. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo papalayo sa kanya, papalayo sa lahat. Dala ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon ng pagnanakaw. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo papalayo sa kanya, papalayo sa lahat, dala ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon ng pagnanakaw. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng lobby, parang isang posteng hindi matinag. Ang ingay sa paligid niya ay unti-unting humina at naging isang malayong ugong. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagdating ni Miguel Ortiz, ang general manager, ang pagdakip kay Brenda, na ngayon ay namumutla at nanginginig, at ang pagbulungan ng mga tao. Pero wala siyang pakialam sa lahat ng yon. Ang tanging nakikita ng kanyang isipan ay ang imahe ni Ara. Ang mga mata nitong puno ng sakit, ang likod nitong papalayo sa kanya. Nanalo siya. Nabunyag niya ang katotohanan. Ngunit sa pagbagsak ng kanyang maskara, gumuho rin ang lahat ng bagay na naging mahalaga sa kanya sa loob ng mga nagdaang linggo. Ang tagumpay ay may lasang abo. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo si Ricardo sa kanyang malawak at maluhong opisina sa pinakatuktok ng hotel. Ang opisina kung saan niya pinapatakbo ang kanyang imperyo. Dati, ang lugar na ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, pakiramdam niya ay isa itong kulungan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang daliri ay nanginginig. Binuksan niya ang kanyang mga voice message. May isa doon mula kay Ara. Ipinadala nito ilang araw na ang nakalipas. Noong mga panahong siya pa si Cardo. Pinindot niya ang play. Cardo, hulaan mo kung ano. Yung pusa na lagi nating nakikita sa eskinita, nanganak na. Ang kukut ng mga kuting. Naalala kita, kasi sabi mo, paborito mo ang pusang kulay orange. May isa doon. Kamukhang kamukha mo,
Laging seryoso ang muka. Narinig niya ang mahinang tawa nito sa dulo ng message. Isang tawang totoo, masaya, at walang bahid ng pag-aalala. Napapikit si Ricardo at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pinatay niya ang recording. Ang simpleng alaalang yon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya na natiis. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang magpaliwanag. Mabilis siyang bumaba ng gusali, hindi na nag-abalang magpalit ng damit. Dala ang kanyang mamahaling sasakyan. Tinahak niya ang mga pamilyar na kalsada papunta sa lugar kung saan sila laging naghihiwalay. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan at nilakad ang masikip na eskinita papunta sa tinitirhan ni Ara. Ang langit ay biglang dumilim at nagsimulang pumatak ang isang malamig na ambon. Nakarating siya sa harap ng pintuan ng kwarto ni Ara. Kumatok siya. Ara? Ara, please, mag-usap tayo. Walang sagot. Alam kong galit ka. Patuloy niya. Ang boses ay nababasa na ng ulan. May karapatan kang magalit. Pero parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Katahimikan. Mas malakas siyang kumatok. Ara, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang paglakas ng buhos ng ulan na ngayon ay bumabasa na sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi niya ininda ang lamig. Ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi. Tumayo siya roon, nakasandal sa pader, basang-basa, talunan. Ang makapangyarihang si Ricardo de la Vega kayang magpatakbo ng isang korporasyon pero hindi kayang magpabukas ng isang simpleng pinto. Pagkalipas ng halos 1 oras, sumuko siya. Alam niyang walang mangyayari. Bumalik siya sa hotel. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagdating sa kanyang opisina, tinawagan niya si Miguel Ortiz. Miguel, sabi ni Ricardo, ang boses ay walang buhay. Gusto kong magpatawag ng meeting bukas na bukas. Lahat ng department heads, i-review niyo ang lahat ng policies tungkol sa rank and file employees. Wages, benefits, working hours, lahat. Gusto kong itaas ang sahod nila. Gusto kong magkaroon sila ng mas maayos na health benefits para sa kanila at sa kanilang pamilya. At gusto kong magtayo tayo ng isang grievance committee na totoong nakikinig sa kanila. Sir? Pero, iyan po ay magiging malaking gastos. I don't care about the cost. Sigaw ni Ricardo. Ang galit at frustrasyon ay sa wakas sumabog. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Ibinaba niya ang telepono. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Sa dilim. Napatingin siya sa bintana, sa syudad na kumikinang sa baba. Lahat ng ito ay sa kanya, pero pakiramdam niya, wala siyang pag-aari kahit ano. Natuklasan niyang ang pera at kapangyarihan pala ay may hangganan. Kaya nitong bumili ng mga gusali, ng mga kumpanya, ng loyalty. Pero hindi nito kayang bumili ng tiwala. Hindi nito kayang ibalik ang isang matamis na ngiti. At sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagsisisi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Hello? Good evening, sabi ng isang boses na kalmado at professional. Is this Mr. Ricardo de la Vega? Yes. Who is this? This is Nurse Reyes from St. Luke's Medical Center. We are calling on behalf of one of our patients, Mr. Alfredo Santos. You are listed as his emergency contact. Nanlamig si Ricardo. Bakit? Anong nangyari? I'm sorry to inform you, sir, sabi ng nurse, but your patient's condition has taken a critical turn. He needs to undergo an emergency procedure as soon as possible. Ang 4 na sulok ng waiting area ng ospital ay tila kumikitid. Unti-unting iniipit ang dibdib ni Ara. Bawat segundo na lumilipas ay parang 1 oras. Ang bawat tunog ng sapatos sa makintab na sahig, ang bawat tawag sa intercom, ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sa tabi niya, sa isang upuang plastik, nakalagay ang kanyang maliit na bag. Sa loob niyon ay ang kanyang resignation letter
Mabilis na isinulat sa isang piraso ng papel. Hindi na niya kayang bumalik sa hotel na yon. Hindi na niya kayang makita ang mukha ni Ricardo. Ang sakit ng pagkakatanggal sa trabaho ay wala nang saysay ngayon. Ang sakit ng panloloko ay pansamantala niyang isinantabi. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang tatay. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang mukha'y seryoso. Agad na tumayo si Ara. "Dok, kumusta po ang tatay ko?" "We managed to stabilize him, Hija," sabi ng doktor sa isang malumanay ngunit seryosong tono. "Pero, gaya ng sinabi ko sa iyo dati, kailangan na talaga ng operasyon. Ang infection sa baga niya ay lumalala. Kung hindi natin ito maaagapan, baka hindi na natin siya maisalba." Ang bawat salita ng doktor ay parang isang malaking bato na dumadagan sa balikat ni Ara. "Magkano po ang kailangan, Dok? Gawin niyo po ang lahat." Tumingin ang doktor sa kanyang clipboard pagkatapos ay sa mga mata ni Ara. "Malaki ang halaga, Ara. Ang operasyon, ang mga gamot, ang pananatili sa ICU. Tumatayang aabutin ito ng halos kalahating milyon. Kalahating milyon! Ang numero ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Ara. Kalahating milyon! Pakiramdam niya ay sinampal siya ng realidad. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Kahit magtrabaho pa siya sa buong buhay niya, hindi niya kikitain ng ganoong halaga. Napaupo siya, ang mga tuhod ay nanghina. Ang lahat ng pag-asa na pilit niyang pinanghahawakan ay biglang naglaho. Wala na. Ito na yon. Napayuko siya at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang tatay. Umiyak siya para sa kanyang sarili. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang wala na talaga siyang magagawa. Tinalo na siya ng tadhana. "Miss Santos?" Isang boses ang pumutol sa kanyang pagdadalamhati. Isang nurse sa bawa ang nakatayo sa kanyang harapan. May hawak na folder. "Miss Ara Santos?" Ulit ng nurse. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha. Ako po." "May mabuti po akong balita," sabi ng nurse. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang labi. "Pumunta po kayo sa billing section. May isang anonymous donor na nagbayad ng lahat." Napatanga si Ara. Ano pong sabi niyo?" "Isang anonymous donor po. Isang benefactor. Binayaran na niya ang buong deposito para sa operasyon ng tatay mo, pati na rin ang lahat ng kasalukuyang bayarin sa ospital. Ang kailangan na lang po namin ay ang pirma niyo para masimulan na ang procedure." Ang isipan ni Ara ay hindi makaproseso. Isang anonymous donor? Sino? Bakit? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na nagdulot sa kanya ng sakit at galit. Ricardo. "Sino po siya?" tanong ni Ara. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan ko pong malaman kung sino siya." Umiling ang nurse. "Pasensya na po, ma'am. Mahigpit po ang bilin na huwag sabihin ang pangalan. Ang mahalaga po, handa na ang lahat para sa operasyon ng tatay niyo." Huminga ng malalim si Ara. Nagtatalo ang isip niya. Ang isang bahagi niya ay gustong isigaw na hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang manloloko. Gusto niyang panindigan ang kanyang pride. Pero ang isa pang bahagi, ang mas malaking bahagi, ay nakatingin sa direksyon ng kwarto kung nasaan ang kanyang tatay, ang lalaking nagaruga sa kanya, na ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang pride ba niya ay mas mahalaga kaysa sa buhay nito? Napapikit siya. Natalo siya. Para sa kanyang tatay, lulunukin niya ang lahat. Sumama siya sa nurse. Pumirma siya sa mga papeles na nanginginig ang kamay. Pagkatapos, umupo siyang muli sa waiting area habang inihahanda na nila ang kanyang tatay para sa operasyon. Pakiramdam niya'y naubos na siya. Wala nang natira. Lumapit sa kanya ang isa pang nurse, ang nurse na unang kumausap sa kanya kanina, si Nurse Reyes.
May iniabot itong isang maliit at puting sobre. Pinabibigay po pala ng donor, sabi ng nurse ng may ngiti. Wala raw pong sulat. Isang maliit na bagay lang daw po. Kinuha ito ni Ara. Ang puso niya'y kumakabog. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, walang pera, walang sulat. Mayroon lang isang bagay. Isang simpleng silver na hair clip. Hugis isang maliit na bituin. Napahigpit ang hawak ni Ara sa clip. Tinitigan niya ito at ang lahat ng sakit, galit at pagkalito ay bumalik na parang isang baha. Ang regalo ng isang kaibigan, ang simbolo ng isang kasinungalingan. At ngayon, ang susi sa buhay ng kanyang tatay. Tumayo siya. Sa sandaling iyon, alam na niya ang katumayo siya. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na niya kayang manatili sa isang sulok at umiyak. Hindi na niya kayang maging biktima lamang ng mga pangyayari. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Gaano man ito kasakit. Hawak ng mahigpit ang hair clip sa kanyang palad, na parang isang anting-anting at isang sandata. Naglakad siya palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ay may bigat, ngunit meron ding bagong determinasyon. Sumakay siya ng taxi, isang bagay na halos hindi niya ginagawa dahil sa kamahalan nito. Ngunit ngayon, hindi mahalaga ang gastos. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang kumakabog na dibdib. Binigkas niya ang pangalan ng isang lugar na dati ay simbolo lang ng kanyang paghihirap. Ngunit ngayon ay isang larangan ng digmaan kung saan kailangan niyang labanan ang kanyang huling laban. Sa De La Vega Tower po, ang pagpihit ng doorknob ng kanyang opisina ay isang tunog na sanay ng marinig ni Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang simpleng tunog na yon ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa kanyang pagkakaupo, mula sa pagkakatingin sa walang katapusang tanawin ng syudad. At nakita niya siya. Nakatayo si Ara sa may pintuan. Ang suot niya ay ang kanyang simpleng damit. Ang buhok ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mayroong isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang pinaghalong galit, sakit, at hindi matinag na lakas. Tumayo si Ricardo. Pakiramdam niya ay 1,000 taon na ang lumipas mula noong huli silang nagkita, kahit na maghapon pa lang ang nakalipas. Sa malawak na opisina na yon, na pinaghihiwalayan ng isang mamahaling mahogany desk, tila ba isang bangin ang namamagitan sa kanila. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsusumigaw na tumakbo, na tumalikod at huwag nang lumingon pa. Ang lugar na ito, ang karangyaan, ang katahimikan, ang kapangyarihan, lahat ng ito ay sumasampal sa kanya kung gaano sila kamagkaiba, kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Ngunit pinilit niyang manatili. Ipinako niya ang kanyang mga paa sa sahig. Naglakad siya papalapit sa desk. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin ang ganda ng opisina. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakatayo sa likod ng mesa. Hindi na si Cardo, na may mabait na mga mata at magaspang na kamay. Ito si Ricardo de la Vega, nakasuot ng mamahaling damit. Ang CEO na naglaro sa kanyang nararamdaman. Nang makarating siya sa harap ng desk, hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad at inilapag sa makintab na kahoy ang silver na hair clip. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa sobrang katahimikan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa loob ng isang salitang iyon, ay naroon ang lahat ng kanyang tanong, lahat ng kanyang sakit. Bakit mo ginawa to? Bakit ako? Bakit ka nagsinungaling? Tumingin si Ricardo sa hair clip, pagkatapos ay sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang luhang namumuo roon at parang sinaksak ang kanyang puso.
Ara, wag mo akong tawaging Ara. Putol niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi mo ako kilala. Ang kilala mo ay ang babaeng nilinis mo ang sahig para makuha ang tiwala. Ang babaeng binigyan mo ng kape para maging kaibigan. Ang babaeng ginamit mo para sa investigasyon mo. Hindi yan totoo. Mabilis na sagot ni Ricardo. Hindi kita ginamit. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Kaya pala ang lahat ay isang malaking kasinungalingan? Ang pagiging maintenance staff? Ang pamilya mo sa probinsya? Lahat ng kwento mo? Pinaniwalaan ko ang lahat, Ricardo. Pinaniwalaan kita. Hindi nakasagot si Ricardo dahil tama siya. Nagsinungaling siya. Wala akong karapatang humingi ng tawad, sabi ni Ricardo sa wakas. Ang boses ay puno ng pagsisisi. At wala akong balak na ipagtanggol ang mga kasinungalingan ko. Oo, nagsinungaling ako tungkol sa kung sino ako. Pero sana maniwala ka. May isang bagay na hindi kasinungalingan. Lumakad siya paikot sa desk hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Gusto niya itong hawakan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang nararamdaman ko para sa iyo, Ara. Lahat ng yon ay totoo. Ang pag-aalala ko noong nakita kitang sinisigawan. Ang respeto ko sa iyo habang pinapakinggan ko ang mga pangarap mo. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo ngayon. Lahat ng yon ay totoo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara. Pagmamahal? Paano mo matatawag na pagmamahal yan kung nagsimula sa isang malaking panloloko? Dahil hindi ko plinano, amin ni Ricardo. Ang plano ko lang ay alamin ang katotohanan tungkol kay Brenda. Pero nakilala kita at binago mo ang lahat. Binago mo ako. Umiling si Ara. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Kinuha niya ang hair clip mula sa mesa. Bakit mo binayaran ang ospital? Dahil ba sa awa o dahil sa konsensya? Dahil nag-aalala ako para sa'yo, dahil mahalaga ka sa akin. Sabi ni Ricardo, ang boses ay basag. Hindi ko hinahangad na patawarin mo ako, Ara. At hindi ko hinihiling na suklian mo ang nararamdaman ko. Ang gusto ko lang malaman mo na ang Cardo na nakilala mo, ang puso niya ay totoo. Katahimikan. Tinitigan ni Ara ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Dahan-dahan, isinara niyang muli ang kanyang palad. Hawak ang hair clip. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Hindi siya nagsabi kung pinapatawad niya ito. Hindi siya nagsabi kung naniniwala siya. Tumingin lang siya dito. Ang mga luhay patuloy na dumadaloy at sinabi ang tanging katotohanang mahalaga sa sandaling iyon. Kailangan kong alagaan ang tatay ko. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo, dala ang bigat ng kanilang mga puso. Iniwan niya si Ricardo na nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian, nag-iisa na may isang maliit at manipis na sinulid ng pag-asa na halos hindi na makita. Lumipas ang 3 buwan. Ang panahon ay nagdala ng maraming pagbabago. Para kay Ara, ang bawat araw ay isang maliit na hakbang pasulong. Ang operasyon ng kanyang tatay ay naging matagumpay. Ngayon, dahan-dahan na itong bumabalik sa dati nitong lakas. Nakakaupo na ito sa kanilang maliit na balkonahe, nasisikatan ng araw at nakakangiti na ulit. Ang nangiting iyon ang nagsilbing gasolina ni Ara para magpatuloy. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang private caregiver para sa isang matandang babae. Hindi malaki ang sahod, pero sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. At higit sa lahat, ang trabahong yon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pangarap. Para naman kay Ricardo, ang 3 buwan ay isang panahon ng malalim na pagbabago.
tinupad niya ang kanyang mga salita. Ang De La Vega Hotel ay sumailalim sa isang malaking reforma. Itinaas niya ang sahod ng lahat ng rank and file employees. Nagpatayo siya ng isang mas maayos na staff lounge at canteen. At ang pinakamahalaga, binuo niya ang HR Cares Department, isang bagong sangay ng human resources na nakatuon lamang sa kapakanan at mga hinaing ng mga ordinaryong empleyado. Maraming nagsabi na nalulugi ang kumpanya dahil sa kanyang mga desisyon. Ngunit hindi nakinig si Ricardo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mas pinili niyang pakinggan ang kanyang puso kaysa sa mga numero sa financial report. Isang hapon, habang nag-aalaga si Ara sa kanyang pasyente, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang bisita, si Ricardo. Nakatayo ito sa labas ng gate, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. May dala itong isang bayong ng mga prutas. "Pasensya na sa abala," sabi niya. Ang boses ay magalang. "Gusto ko lang sanang kamustahin si Mang Alfredo." Nag-alinlangan si Ara, pero mayroong sinseridad sa mga mata ni Ricardo na hindi niya kayang tanggihan. Pinapasok niya ito. Sa kanilang maliit na sala, isang kakaibang eksena ang naganap. Ang bilyonaryong CEO at ang dating karpintero ay nag-usap na parang matagal nang magkakilala. Nagkwento ang tatay ni Ara tungkol sa kanyang kabataan, at si Ricardo ay taimtim na nakinig, nagtatanong, at tumatawa sa mga tamang pagkakataon. Habang pinagmamasdan sila ni Ara mula sa kusina, naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nang paalis na si Ricardo, pinigilan siya ni Ara sa may pintuan. "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa tatay," sabi niya. Sa wakas ay binibigkas ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Ngumiti si Ricardo. Isang nangiting malungkot, ngunit totoo. "Wala yon. Kasalanan ko kung bakit ka dumaan sa lahat ng yon." Katahimikan. "May isa pa pala akong sadya," sabi ni Ricardo. At may iniabot itong isang brown envelope. Hindi ito pera. Isa itong alok. Nagtatakang kinuha ito ni Ara at binuksan. Sa loob, isang job description. Position, Employee Welfare Manager. Department, HR Cares Department. Napatingin siya kay Ricardo, hindi makapaniwala. "Ikaw ang naisip ko para sa posisyong yan, Ara." Paliwanag ni Ricardo. Walang sino man ang mas nakakaintindi sa pinagdadaanan ng mga empleyado kaysa sayo. Ikaw ang boses na kailangan nila. Ang puso na kailangan ng departamentong yon. Hindi ito isang alok na galing sa awa. Ito ay isang alok na base sa respeto. Nakita ni Ricardo ang kanyang halaga, hindi bilang isang babaeng minamahal niya, kundi bilang isang taong may kakayahan at malasakit. "Hindi ko hinihiling na bumalik ka dahil sa akin," dagdag ni Ricardo. "Gusto kong bumalik ka para sa kanila at para sa pangarap mo na mag-alaga ng ibang tao. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko." At tungkol sa atin, huminga siya ng malalim. "Maghihintay ako, Ara, kahit gaano katagal." Tinitigan ni Ara ang mga papel sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Hindi siya sumagot tungkol sa trabaho. Hindi pa. Sa halip, tumingala siya at tiningnan si Ricardo ng diretso sa mga mata. Isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti na ibinigay niya dito sa loob ng 3 buwan, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Libre ka ba bukas, Mr. De La Vega?" Nagulat si Ricardo sa tanong. "Gusto sana kitang ilibre ng kape." Ang pagkagulat sa mukha ni Ricardo ay dahan-dahang napalitan ng isang ngiti. Isang nangiting abot tenga, puno ng hindi maipaliwanag na saya at ginhawa. Tila ba ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay biglang nawala. "Tawagin mo na lang akong Cardo."